hi or hi again. Hanggang ngayon, hindi pa din ako marunong mag-introduce yourself sa mga video, pati mga outro. Nakakalimutan ko lagi. So, I'm gonna let the intro do its thing. Ito, wala namang sense. Hindi naman sa walang sense, pero yung context ng pag-film ko right now, I'm just gonna yap as long and as much as I can. Kasi it's time for that reflection na for kung anong naganap sa buong January hanggang May. And sa buong January to May, April is the month na lagi kong nakakalimutan kung anong nagaganap. Last year, hindi ko na din maalala kung anong naganap. Nagsisimula na yung academic break ko, malapit na. Hindi ako naging consistent sa pag-upload ng April, even though I wish that I was. Pero kasi, kahit na may bakasyon ng Holy Week nun, hindi ko alam kung bakit ako busy. Basta yan. Tagal ko nang hindi nag-video. Hindi na ako marunong magsalita. Kapag kasi nag-video ko, hindi ako mapakali. Kaya, ayun. Ayan. Ganito sana para kita mo yung mukha ko. Pero kasi, nababother ako sa salamin. Baka may lumabas. Ano nangyari sa akin? Kamusta ka na? Nagkaon ka na, love? Dami talaga nangyari. Sa ilang araw na pagiging inactive ko, naisip ko kung gaano padagdag yung mga bagay na gusto kong gawin at gusto kong magkaroon. Gusto kong magkaroon ng heels, gusto kong magkaroon ng mahaba at fluffy na malaking unan. So, my whole body can hug that while I'm sleeping. Tapos nung chinek ko yung laman ng Gcash ko, ay, wala pala akong hindi pala ako qualified para mangarap sa mga ganun. I don't have the budget for it. Itong pag-film ko, inspired to sa Yannis Room, tsaka kay Emma Chamberlain. Although I know I wouldn't be that much entertaining kasi hindi naman ako funny. I'm just an introvert who has a lot of things to say. Recording myself have been my coping mechanism these days. And also as an alternative para mag-journaling. Kasi kapag nag-journaling ako or sinusulat ko yung rant ko sa papel, mas na-frustrate ako. Like, kasi hindi nakaka-keep up yung pagsusulat ko sa nararamdaman ko deep inside and my thinking, you know? Natutunan ko din, like from observation from those pretty girls. Kasi dumadami na talaga yung gumaganda, to be honest. Like, naturally pretty. Ang dami ko na nakikita. Tatalbogan na. Anyway, ano man sasabihin ko? Nagagawa nila maging mabango, maging clean girl kapag mabagal sila gumalaw. Makulit akong tao. Hindi ako mapakali. Maaligaga ako, ganon. Kaya ang ginawa ko, itong face-to-face. Binagalang ko na, as in, inagahan ko na pumasok para hindi ma-stuck sa mahabang traffic na mainit ang panahon. Yung mga ganong bagay, ayokong ma-stress. Nakakaloka. Oh, stress! Oh my God, stress! Oh my God! Gusto kong itry yung trend na trying to speak 1 minute every day to like train yourself or improve your public speaking or communication skills that I usually see on introvert people. Hindi lang pala siya for introvert, pero most of the time I see it for those people who wants to speak English. That's why they try to speak English 1 minute every day so they can train themselves into being fluent. Realize ko dahil sa ganong trend na yun, kahit na bang gusto siyang gawin, I want to do it 1 minute a day na magsalita lang na magsalita without needing to speak English because feeling ko pinipilit ko yung sarili ko na mag-roleplay or put on this persona of English speaking even though that's not me. I cannot say fully my ideas or my humor, my wit. Wow, wit. Oh yeah, I cannot express myself fully in full English. And feeling ko,
Hindi naman kawalan yon na hindi ako magsalita lagi ng full English sa pagbe-video. Kasi madami namang successful na vlogger, madami namang successful na YouTuber, influencer na hindi naman English fully. So, iniisip ko lang yan kasi gusto ko maka-reach ng international shit na parang sa level ni Best Dress, ni Kennedy Walsh. Pero no, nadala lang ako sa pag-i-English kasi nakikita ko si Bianca Gan, si Kiara Gan, si Angel Veridiano na English-speaking girls. At yung level ko, I'm not an English-speaking girl. I'm born in a Tagalog-speaking family. And nadidisappoint ka ako na hindi ako tinuruan ng language na Kapampangan and Bisaya. Two things na I wish my parents taught me. During pandemic, sinubukan kong mag-Duolingo ng Spanish. So, I did not learn anything at all. Sinamahan ko din siya ng panonood ng 2 Spanish films na nakalimutan ko na. Basta yung telepono something. Ang saya nun, ang fun. Kasi makaluma siya. Tapos yung era siya nang wala pang mga telephone red stalls, yung mga ganun. Sa telepono, may tumatawag. Talagang i-cord mo pa. Anyway, kaya nag-i-stick na lang ko na maging inspirasyon si Yani tsaka si Nisa Nuggets. Ngayon ko palang na-explore si Yani Hatasu or Hates You. Yani Hates You kasi naubos ko na yung mga videos ni Nisa Nuggets na binge watch ko na lahat. Naghahanap ako ng parehas ng humor at ng authenticity. Like, pagod na ako sa aesthetic na vlogs. I cannot relate with aesthetic vlogs anymore. Bago ako matulog kagabi, inisip ko talaga na I need to sit down with my thoughts and reflect with that because I finally have the time to work all of my shit. Naiingit ako sa mga privileged people. Naiingit ako sa mga taong favored by the universe. I think the only luck that I had was nung naabutan ko pa yung sale ng ukay at akala kong wala akong mabibili kasi 100, 200 lang yung pera ko nun. Wala na din ako ng energy tapos feeling ko gusto ko na mag-cellphone pero wala naman talaga akong gagawin kapag nag-cellphone ako. Mahina kasi boses ko. I feel like I don't have the authority, okay? I'm just fucking shy. Wala akong confidence para mag-speak up. And that's what I want to work on sa pag-video ng ganito. I want to try a lot of faces in the life na maging ballerina cappuccina. Charot. Naranasan ko lang talagang sumayaw with people na sa hip-hop. Basta yung, alam mo yung places na sumasayaw si Nisa Nuggets. Si Niana pala. A few moments later. Oh, I got an ice pop and with an ice pop in right hand and a mic on the left hand. May major accomplishment pala ako this May, which is matutong lumangoy. Tsaka, what else? I forgot. Teka, isipin ko muna. Not gonna lie, yung pagiging matangkad na payat. Syempre, madami nagsasabi, uy, volleyball player ka ba? Uy, pwede ka mag-Miss Universe. Uy, anong course mo? Magpo-flight attendant ka ba? Magtutourism ka ba? Mga ganun. Ang unang sinasabi nila before they ask those questions, ang tangkad mo naman. And one thing that I want to hear really, ang ganda mo naman. Like, at one point, can you say that I'm pretty? Sinasabihan naman akong talented akong tao, na creative akong tao, ganyan. Pero feeling ko kasi, hindi enough na maging talented ka kung wala kang luck from the universe. Masaya talaga ako kapag wala kang sinasabihan sa mga plano mo na malalaman lang nila na, ay, nagaganto pa sila. Pala nagko-cosplay pala ako. Nasayaw pala ako. Ganyan. Malalaman nyo na lang kapag pinakita ko na. Alay kapag sasabihin ko na, ay, sasali ako ng ganito. Kasi pag ganun hindi natutuloy.
isa din sa mga bagay na gusto kong I want to work on sa bakasyon or when I have time is maging photogenic. Aware ako, maganda ako. Hindi lang software ganda. Kasi tulad ngayon, hindi naman ako makeup. Wow! Ano yun? 1 hour na ako nagsasalita. Galing. Yes, galing tayo na.